Good afternoon, good morning, good evening doon sa mga nanonood sa iba't ibang lugar at sa mga sumuporta sa channel ko. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment, sa mga nag-share. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga bagong subscriber. Kala mo ang dami, pero maraming salamat pa rin po. Marami man yan o konti, maraming salamat pa rin po sa inyo. Salamat sa pagsuporta niyo po. Mapunta tayo kay Marcoleta. Etong si Marcoleta, abogado ng China. Pero bakit hindi siya doon sa China pumunta? Doon na siya sa China. Wala namang interesado sa pag-aabogado niya rito eh. Kasi yung pagiging abogado niya rito, ginagamit niya, protection ng China. Ang China, ilang bansa ang tinulungan ng China? Tinulungan ng China pero may kapalit. Belt and Road. Anong ginawa ng China? Bungkal dito, bungkal doon. Africa, Indonesia, Pakistan, pati sa Venezuela. Ang style pa nila, yung mga kurap na politiko, Marcoleta, kurap na politiko. Ang target ng mga ng gobyerno ng China. Kasi pwede nilang suhulan yung kurap na politiko para magawa nila yung kung anong gusto nilang negosyo. Sa China, ang mga building doon parang tokwa, ang daling madurog. Tapos ang ginagawa pa ng China, habang sila ng project dito sa mga bansang kinakaibigan daw kuno, ninanakawan na nila ng likas yaman. Nagnakaw na nga sila ng likas na yaman, nagiiwan pa sila ng perwisyo. Katulad ng Pogo. Hindi lang sa Pilipinas meron. Halos yata buong Asia meron na yung Pogo eh. Tapos Marcoleta, gusto mo makipagkaibigan? Ang demonyo nakikipagkaibigan sa demonyo. Isa lang yung Marcoleta. Yung China ang demonyo o ikaw ang demonyo, Marcoleta? Depensa ka ng depensa sa demonyo. Bakit? Anong kaugnayan nyo ng China? Bakit todo depensa ka? Makikipagkaibigan? Tangina mo, Marcoleta, makipagkaibigan ka, wala kaming pakialam sa iyo. Kung gusto mo, doon ka matulog sa tabi ni Xi Jinping, doon ka. Wala kaming pakialam sa iyo, Marcoleta. Ang pakikipagkaibigan, walang hinihinging kapalit. Ang China may hinihinging kapalit. Makikipagkaibigan, pero bubungkalin yung mga likas yaman ng Pilipinas. Ang China, pag nakipagkaibigan, laging may kapalit. Magbibigay ng pera yan sa mga kurap. Marcoleta, dinig mo, kurap na politiko, magbibigay sila ng pera para suportahan sila sa mga katarantaduhan nila. Kunyari, gagawa ng magandang gawain dito sa Pilipinas, pero wag ka. Merong ginagawang katarantaduhan. Ayun, katulad si Digong. Ano ba sabi ni Digong? Mahirap lang ako. Mahirap? Grabe laman ang account. At ang grabe ang bank account, hindi lang isa. Marcoleta, kayo ba napatunayan yung walang kilalaman si Digong? Marcoleta, kayo ba napatunayan yung nakikipagkaibigan lang ng China? Alam mo kung makikipagkaibigan yung China, kahit akong mag-isa tututol ako, pupunta ako doon sa Malacanang, sabihin ko talaga yung totoong nalalaman ko. Sa ngayon, kahit hindi na ako magsabi, kayo na mismo makakaobserba. Hindi na katulad ng dati ang yung mga balita. Sa balita, pwede ka mag-fake news dyan eh. Sila nga nagpauso ng fake news, yung balita eh. Lalo na yung sino ba, yung kamukha mo, Marcoleta, yung reporter na kamukha mo. Si Edlin Bangaw ba yun? Kamukha mo yun eh, pares kayo. Pag gumagawa ng katarantaduhan, nalulukot yun oo. Yung fact checker daw siya. Pero puro fake news ang balita. Marcoleta,
Malaki ang China, maganda ekonomiya ng China. Di ba sabi mo, nakikipagkaibigan? Doon ka sa China. Nakikipagkaibigan China sa'yo. Hindi sa amin. Hindi sa Pilipinas. Sa'yo. Nakikipagkaibigan China para may makuha sila. Friends with benefits. Ay nako Marcoleta, naturingan ka abogado, patanga-tanga ka. Huwag kang matampuhin na, hindi ka balat sibuyas, Marcoleta. Mukha ka na nga sibuyas, amoy ka pa sibuyas. Tamo kahit malayo, mukha ka na mabaho, Marcoleta. Totoo, sasabihin mo, sinisira pagkatao mo. Bakit? Hindi ba sira yung pagkatao mo sa ginawa mo? China, nag-aabogado ka. Natapos ka na mag-abogado sa Diskaya. Ngayon naman sa China naman. Ninakawan ng Pilipinas ng Diskaya, tapos ayaw mo ipabalik. Ano yun? Thank you, kulong. Thank you, kulong. Ako, Marcoleta. Kung nabibigyan ka ng China, doon sa mga kurap na opisyal ng bansa, kung nabibigyan kayo, umalis na kayo sa Pilipinas, doon na kayo sa China, para walang gulo. Matatanggap pa namin yan. Kurap ako, nabibigyan ako ng China, lipat ka ng China, doon ka na. Ang maganda tanong dyan, maganda ba talaga ang ekonomiya ng China? Yung China nga mismo, sariling bansa nila, hindi nila mapaganda yung ekonomiya nila. Ang kurap sa China, grabe, ang dami. Ngayon latest, noong nakarang araw, dalawang opisyal. Yung isa general, pero parang pares general yun. Anong ginawa ni Xi Jinping? Pinahuli niya, parehas. Kurap daw. At saka meron bang kurap na amin na kurap sila? Ikaw nga, Marcoleta, hindi ka amin kung sabihan ka kurap, di ba? Hindi. Ganun lang yun eh. Buti pa si BBM pag sinabihan, magpakita kayo na ebidensya. Yun ang maganda. Ako, tanong ko lang sa iyo, Marcoleta, anong dahilan mo bakit pinoprotektahan mo ang China? Ano bang kaugnayan yung dalawa? May pinakain ka ba o may pinakain ba ang China sa iyo? Anong kasunduan nyo ng China? Katulad ba kay Digong? Baliwalain na lang kung anong gagawin ng China? So, sa totoo lang, ang dami pang binubungkal ng China dyan sa bandang Davao. Hindi lang nababalita at hindi nila binabalita. Marcoleta, madali na makapunta sa iba't ibang bansa dahil sa internet. Gamitin mo yung internet. Huwag mong gamitin yung signal sa noo mo, yung ilang lukot, yung 3 lukot ba yun? 4 na lukot. Kapal na mukha mo. Abogado ka ng China, bakit nandito ka sa Pilipinas? Doon ka sa China. Umalis ka ng Pilipinas. Wala akong karapatang magsabi sa'yo ng ganun, Marcoleta. Siguro, kung hindi galing sa Pilipino, yung sweldo mo, Marcoleta. Biruin mo, sisiraan mo yung bansa, sisiraan mo yung Pangulo, tapos sisweldo ka dito sa Pilipinas. Doon ka dapat humingi kay Xi Jinping. Tsaka ang pagkakaalam ko, si Xi Jinping nagbabayad siya sa mga kurap na politika, separate, palihim. Asikasuhin muna ni Xi Jinping yung bansa niya, pakita niya kung maayos niya yun. Sarili niyang bansa, hindi niya maayos. Yung kurap doon, harap-harapan sa kanya. Anong nagawa niya? Wala. Ano need niya ngayon? Kailangan ni Xi Jinping kunin yung loob ng mga militar tsaka ng Navy. Marcoleta, ikaw nakuha na ni Xi Jinping yung kuliti mo eh. Punta ka na lang dun para may kakwentuhan si Xi Jinping. Wala kasing mautos si Xi Jinping na eh. Ikaw lang siguro. Tsaka sama mo si Bato, si Bongo, sino pa ba to? Si Robin Padilla. To si Bongo, isa ring kapal na mukha nito eh. Pero Marcoleta, lumayas ka ng Pilipinas. Hindi ka kailangan dito sa Pilipinas.
Yung batas ng Pilipinas, babaguhin dapat yan. Lahat yan dapat baguhin. Kasi, yung batas ng Pilipinas, ginagawa lang laruan nila Marcoleta tsaka ng mga kurap. Gumagawa sila ng batas, pero may mga butas. Walang batas na walang butas. Lahat ng batas may butas. Tsaka yung batas ng Pilipinas, lumang-luma na. Baguhin nyo na. Si Robin Padilla, aso ni Duterte yan. Wala namang mga ano yan sa Pilipinas eh. Puro ngak lang yan. Wala namang ano yan eh. Ngak. Robin Padilla, sama mo na si Marcoleta dun sa China. Sama mo si Bongo, si Amy Marcos. Sama-sama kayo dun. Yung mga DDS, isama nyo na rin. Sinisisi nyo lagi gobyerno. Siguro kahit hindi naman si PBBM ang naging presidente, ganyan din gagawin nyo eh. Pagpipilitan yung sarili nyo eh. Pagpipilitan nyo yung gusto ng China. Marcoleta, may batas na sa UNCLOS. Huwag kang tanga, Marcoleta. Abogado ka, senador ka, naging kongresista ka rin. Dapat alam mo yan. Dahil congressman ka pa lang, alam mo na dapat yan. Biruin mo, makikipagkaibigan. Ang babaw naman ng isip mo, makikipagkaibigan sa iyo yung taong nagwawalang niya sa iyo. Ilang beses na inano niya yung Pilipinas. Mag-resupply mission lang. Anong ginagawa? Binubuga ng tubig. Kung hindi tubig, nilalaser. Kung hindi nilalaser, nagpapakawala ng tunog na masakit sa tenga. Marcoleta, salot ka. Alam mo, nawala si Digong. Akala namin medyo okay na, mapapanatag lang ko kahit pa paano mapapahinga yung Pilipinas. Hindi eh. Kayo pala yung natitirang alagad. Kayo yung legacy ni Digong. Marcoleta, legacy ni Digong. Demonyong abogado, bobong abogado, tangang abogado, inutil na abogado, abogado ng China. Marcoleta, ikaw yun. Hindi yung anak mo, hindi asawa mo. Marcoleta, Rodante Marcoleta, ikaw yung demonyo. Makapagkaibigan ka na nun. Ikaw ang makipagkaibigan sa China. Wala kaming balak makipagkaibigan sa China. Kung makikipagkaibigan kami, syempre, doon kami sa hindi kami nilalamangan, hindi kami tinatakot, hindi kami tinatratong parang baliwala. At may batas na sinusunod dapat. Pakikipagkaibigan ka sa ibang bansa, may mga batas yan, may susundin ka, may kasunduan yan. Hindi yung para ka lang kumuha ng kaibigan sa kanto, oy, kaibigan kita ha, pero kung anong gusto kong gagawin ko sa'yo, demonyo ka. Ganun lang yun, Marcoleta. Marcoleta, lumayas ka na sa Pilipinas, yun na lang magagawa mong maganda. Panoorin mo yung yung sinabi ni Leni Robredo. Nasayang yung 6 na taon kasi ayaw pansinin ng gobyerno dati yung karapatan ng Pilipino doon sa West Philippine Sea. Kasi nga, may gentleman's agreement. Kung meron man o wala, bakit ayaw pansinin ni Digong? Tubig lang yan. Si Digong, isang malaking salot yan. Demonyo si Digong, demonyo si Marcoleta. Pares yan. Pares abogado, pares demonyo. Anong ginawa ni Digong? Pinabayaan niya. Kita mo, bangka. Sasabihin niya, nagit-git. Meron bang git-git na gano'n? Hati sa gitna. Tika, Digong. Alam mo, kung nakakamatay lang yung salita ng tao, siguro matagal na kayong patay. Kaya nga dun sa sinasabi, kung totoo yung kulam, sana lang masampo lang kayo, mga kurap na politiko, masampo lang kayo ng mga mangkukulam. Abogado ng China, nandito sa Pilipinas. Abogado ng China, dito sa Pilipinas na masweldo. Senador ng Pilipinas, pero
nagsisenador doon sa China. Sinusuporta ng China, hindi yung sarili niyang bansa.